Magandang umaga sa inyong lahat. Hapon na man o tanghali o gabi o anong oras man sa inyo. Brother Joe ito ng Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. Ako'y tutugtog muna ng acoustic. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, when I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering. Through there's a pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be your name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be your name. Muli, magandang umaga sa inyo lahat.
tanghali man, hapon o gabi. Kung malinaw ako nakikita sa video or hindi, whatever, still fine with me. At ito'y panahon ng December. At yung season na hinihintay ng maraming mga tao, ang Christmas season. Pero nais ko sabihin sa inyo mga kapatid na anumang meron tayo sa buhay ngayon ay maaring magkasya para sa okasyon. Kalimitan sa mga Pilipino ganun. Pinagkakasya anumang mga bagay na o pangailangan nila sa ano. Pero siyempre, iisipin din natin, ano ba talaga ang kahalagahan ng mensahe ng Kapaskuhang ito. Bagamat hindi yan ang itatopic ko, ang Kapaskuhan, subalit ito ay ating madadaanan din sa buhay natin, sa bawat buhay natin na nagaganap. At meron tinatawag na tunay na kahulugan dyan. Tandaan ninyo, sinasabi ng 1 Corinthians sa 12 verse 3, makikita natin doon na kailanman ay hindi masasabi ng isang tao na si Jesucristo ay isinumpa o kasumpa-sumpa. O hindi masasabi ng isang tao na si Jesucristo ay Diyos, maliban na ang Espiritu Santo ay nasa Kanya. Ibig sabihin, kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, ay hindi mo pwedeng sabihin si Kristo ay tao lang, isang anghel lang, o isa lang siya sa mga tulad na mga propeta. Hindi ho. Maliwanag yon, 1 Corinto 12, versikulo sa 3. At hindi masasabi ni naman na Jesucristo ay Diyos o Panginoon, maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa isang tao na yon. So, ang masasabi natin sa Jesucristo ay hindi isang tao lang, hindi isang anghel, hindi isang nilalang na tao o propeta, kundi si Jesucristo ay siya ang salita na nagkatawang tao na sa pasimula pa ay Diyos. Si Jesus Christ, ang aking pinapahayag, ay tunay na Diyos, salita, verbo na nagkatawang tao, at siya yung napako sa krus ng Kalbaryo. Pag sinabing nagkatawang tao, hindi siya ginawa ng sino mang tao sa pamamagitan ng kanilang copulation. Maliwanag yan na siya ay pumarito sa sanlibutan dahil sa banal na Espiritu Santo na siyang nag-overshadow kay Mary upang ipanganak ang sanggol na bata na tatawaging Jesus na siyang magliligtas sa ating mga kasalanan. Meron dito akong babasahin sa inyo sa aklat ng Jonah o book ni Jonah o Jonas. At marami nakakakilala kay Jonah, laging kakambal niya dyan yung pagbinanggit natin, ay yung, ang tawag rito, yung sabi nila balyena o malaking isda, whatever, ano man yan, balyena man, malaking isda, o sturgeon, o isang malaking isda, o balyena, whatever, ay laging kaduktong siya ron. Si Jonah ay hindi humanging isda. Hindi ho siya manging isda. Siya ay isang propeta ng Diyos. Sapagkat maraming ibang tao na ang paniniwala nila kay Jonah ay siyang gabay ng mga manging isda. Kabaliktaran naman kay Apostol Pedro na hindi nila ginawang gabay ng manging isda kasi ang paniniwala nila si Pedro ay mananabong, may hawak ng manok. Dahil sa tilaok ng manok. Hindi ho siya si Apostol Pedro ho ay hindi ho siya nag-chicken farm
At hindi siya nag-aalaga ho ng manok. Siya ay isang mangingisda na naging alagad ng Panginoon. At si Jonah, kung mababasa natin dito, diba, sabi ng verse 1, Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Kita natin, pinapupunta si Jonah sa Nineveh. Yung Nineveh, ito ay, ang lugar niya na ay nandun sa modern Iraq ngayon. Makikita natin doon na nasa Israel si Jonah, pagkatapos maraming milyang layo pag nilakbay, yung Nineveh, dadaan ka muna sa Syria, pagkatapos bago mo mahit yung Nineveh. So abutin ng matagal na biyahe yun. Maaaring abutin siya ng mga 6 na buwan o mag-iisang taon. Pero ito, in an instant, nagpunta siya sa Joppa, haifa ngayon na haifa sa Israel. Doon siya nag-abang ng barko papuntang Tarshish. Ang Tarshish na yon, ang tawag nila doon sa Tarshish na yon, sa modern time natin ngayon ay Spain. Doon siya papunta sa Espanya. Doon siya papunta sa between North Africa, pagkatapos merong maliit na parang pagitan ng pader yun eh. Ayun ang lagusan sa Mediterranean. Tapos yung kabila nun, yun na yung Spain. So, mas madali siyang makatakas doon, papuntang Spain. Maalala ninyo na nung unang panahon, ang North Africa at saka yung kontinente ng Europe ay magkadikit yan. Tumaas na lang ang tubig at nahati yon at nagkaroon ng malaking parang lagusan ng tubig ron. Tulad nung unang panahon din, ang UK o Great Britain at ang France ay magkakadikit yan. Tumaas ang tubig at nahati sila ng tubig. At ngayon patuloy na nangyayari yan. Matatandaan niyo yung Africa, di ba? Yung kontinente ng Africa nahati na. Nahati na yung kontinente ng Africa. Alam niyo yung Horn of Africa, papunta na siya sa yung sasalpok naman siya dun sa India ngayon pagdating ng maraming mga taon. But alam natin na ang paggalaw ng mundo ay hindi natin hintayin pa ang maraming mga taon. If God wanted this happen, yung in a split minutes or seconds or araw lang o linggo lang, ay pwede niyang paggalawin ng bawat islands. Maalala niyo sa Revelation, di ba? Nakita ni John of Patmos sa Revelation, yung mga islands, every island fled away, nag-aandaran. Big sabihin, yung tinatawag na movement ng lupa ay patuloy. At hindi natin alam kung kailan mangyayari muli yun. Pero nakita niya sa prophecy niya, in the last days, na yung mga islands na dating nandun, hindi niya na nakita, nandun na pala, nakalakad na, naka-under na. It's possible because alam naman natin na gano'n naman talaga ang process ng mundo. So dito, si Jonah, umalis siya, inutusan siya ng Diyos na mag-preach. At nagtago siya, di ba? Tapos noon, umalis siya, tinaguan niya ang Diyos, pero nagkaroon ng bagyo sa dagat, sa Mediterranean. Tapos inutusan niya yung mga tripulante, itapos siya sa dagat, tapos nilunok siya ng isang malaking isda. Either balyena yon, o whale, o sperm whale, o malaking sturgeon na isda. At pagkatapos, iniluwa uli siya dun sa Joppa. At pagkatapos na inutusan siya, maglakad siya hanggang doon, naglakad siya. At nung nasa city na siya,
Mga 3 days lakarin hanggang dun sa destinasyon niya na malapit sa kaharian ng yung hari ng Ninive. Dito makikita natin, story goes on and on and on. Hindi tinuloy ng Diyos yung di ba? Yung paggunaw. Kasi yung yung Ninive na yon, yung mga lugar na yon, yung lugar na yon ay, ang sabi ng Biblia na nahabag ang Diyos sa kanila. Dahil unang-una, masama yung lugar talaga na yon, yung Ninive. Ang katulad ng Ninive ay parang Pilipinas. Ninive, reliyoso mga tao pero lost. May mga kanya-kanya silang religion pero walang kwenta. So masasama mga tao, mahina ang depensa ng military din nila. Alam ng hari yun nila. Ganon ang isang bansa na kapag mahina, merong internal strife sa sarili niya, madali siyang magapi. Hindi pa man dumarating ang kalaban, yung bansa na yon na merong labanan sa loob ay magkukulaps. Ang pinakamahirap makalaban ng isang bansa ay ang sarili niya. At ganun din sa tao, mahirap makalaban ng isang tao ang sarili niya mismo. Sapagkat within his mind, sa sarili niya, kapag meron tinatawag na labanan, ay madali siyang mag-collapse. Sinabi na ni Jesus Christ, a kingdom, ang sabi, na nagdi-divide o divided, I will easily fall. Ayun ang katotohanan niyan. Kaya dito, sa Jonah chapter 4 verse 4, sabi ng Diyos dito, kasi yung mukha ni Jonah, ang gusto niyang makita kasi, yung bansa na yon na masama ay magunaw. Maraming mga tao na ganyan. Halimbawa, may masamang bad experience sa Philippines. Philippines na lang tayo, wag na sa ibang bansa. Gusto nila yung bansa na yung magunaw. Halimbawa, na-scam siya ro, nanakawan. Kasi masasama mga tao sa Pilipinas. Totoo naman na talaga na maraming nangi-scam dyan. Kahit nga baldado na ini-scam pa, walang awa, di ba? Yung mga pampagamot nila, ini-scam pa. Ganyan napakasama ang mga tao sa Pilipinas. Naturing ang mga reliyoso, pero lost. Ganito yung taga-Ninive. Mahina ang military nila, mahina ekonomiya nila. Ang mga tao gawa ng kasamaan, kasalanan. At yung mga paligid ng Ninive ay mga malalakas na bansa. Anytime, any moment, pwede silang salakayin ng Persia. Persia yun Tapos yung bandang ulo na nila, yung lugar na yon ay nando naman yung Armenia at Turkey. Yung kapitbahay nila, Syria. Subalit ang mga tao doon ay patuloy sa paggawa ng masama at ang hari nila ay walang backbone. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng left and right. Sa chapter 4 verse 4 ang sabi rito, then said the Lord, dost thou well to be angry? Kasi si Jonah, na-displease siya, hindi natuloy ng Diyos yung panggugunaw doon. Maganda nga na mapanoorin yun Ginugunaw yung bansa na yun na kalaban ng Israel. Kalaban nila yun Verse 1, but it displeased Jonah exceedingly. He was very angry kasi hindi tinuloy ng Diyos yung panggugunaw. Nagpakapagod nga naman siya maglakad, nalunok pa ng isda. Pagkatapos, hindi rin pala gugunawin. Sabi ni Jonah, and he prayed unto the Lord and said, I prayed thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country, which is Israel? Therefore, I fled before unto Tarshish, yung Spain. For I knew that thou art gracious God and merciful, slow to anger and great kindness, and repentest thee of the evil.
Pakinggan nyo to. Marami mga tao sinasabi na, lalo na yung mga atheist, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, na ang Diyos daw, o kahit yung ibang mga religion, ang Diyos daw ng Bible, ng Old Testament, ay Diyos na mapanganib, mahilig sa digmaan, mahilig, uhaw sa dugo ng mga tao, pumapatay. Hindi yun eh. Kabaliktaran yung mga sinasabi nila. Tingnan nyo si Jonah, Old Testament prophet. Ang pagkakilala niya sa Diyos ay ito, kaya tinakbuhan niya eh. Ang Diyos ay ano? I knew that thou art a gracious God, mahabaging Diyos, and merciful, puno ng awa, slow to anger, hindi magagalitin, and of great kindness, napakabuti, and repentest thee of the evil. Hindi natutuwa ang Diyos sa kasamaan, pero puno siya ng grasya. Binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ng isang bansa na manumbalik sa Kanya at itigil ang paggawa ng kasamaan at kasalanan sa kapwa-tao niya. Ang Diyos na ito, na siyang puno ng biyaya at habag at awa, kapag isinara natin ang pinto sa Kanya, ibabagsak ng Diyos ang Kanyang puot o wrath na walang sino man ang makatatagal sa hampas ng Diyos na buhay sa isang bansa at sa mga tao na nasa bansa na yon. Sabi ng Diyos nga kay Jonah, "Are you angry? Galit ka ba?" Sabi ni Jonah, "Yes, galit ako." Kasi nga hindi tinuloy yung panggugunaw eh, para mabigyan ng leksyon yung mga tao. In verse 4, sabi na chapter 4, verse 9, ang sabi rito, "Then God said to Jonah, it is right for you to be angry about the plant." Matatandaan nyo yung plant, binuhay ng Diyos, di ba, para lilim ni Jonah. Basa nyo yun doon. Sa chapter 4. At yung plant na yon ay panandalian lang na tumubo. Nagkaroon si Jonah ng lilim, pero kinabukasan, di ba, kinain ng uod, tapos uminit yung sikat ng araw. Tapos nahilo-hilo siya, di ba? Nagalit nga si Jonah dahil sa plant. Sabi niya, "Yeah, galit ako, even to death. Hanggang mamatay, galit ako." Kasi nga nakikita niya, bilang propeta, napakatigas ng ulo ng mga tao na yun sa Ninive. Bakit pag-aaksayahan natin ng panahon, Panginoon? Mas magandang bagsakan na sila ng nuclear, bagsakan na sila ng malalakas na torpedo, ang bansang Pilipinas na napatigas ng ulo. Nakaw dito, nakaw doon ng mga politicians. Hindi nila namamalayan ang malaking dragon na nasa dagat ng Pilipinas ay nakabuka na ang bibig para lamunin ang buong Pilipinas. Anong maibabala ng mga Pilipino laban sa kalaban niya? Dasal? Awa? O hinagpis? Ang isang bansang mahirap dahil naghihirap ay dahil mismanage ang bansa na yon. Ninanakaw ang para sa bansa, sa ikaulan ng bansa, sa ikalalakas ng sandatahang lakas at puwersa ng Pilipinas sa himpapawid, dagat, lupa, o maging sa cyber war, ay walang lakas. Dahil matagal nang ginahasa at ninanakawan ng mga ganid na politician ang Pilipinas at sinasangkala nila ang kanilang mahabang dasal at panalangin. Mababasa niyo sa Bible yun. Di ba si John the Baptist, nilapitan siya ng mga sundalo, ng mga kilalang tao. Ano sabi? Makontento kayo sa mga sweldo ninyo at huwag ninyong sabihin na kayo ay
anak ni Abraham, ay kaya kayong putulin mula sa lineage ni Abraham. Nakakapangilabot ho yung ganun, di ba? Matapos manakawan ang bansang Pilipinas, ano na ngayon ang kasunod? Talo ka pa rin. Politisyang Pilipinong magnanakaw. Kasi, yung ninakaw mo, mapaplander yan ng mga bansang sasalakay sa Pilipinas. Kukunin ang mga anak mo, gagahasain, kukunin ang ari-arian mo na nanggaling sa pagnanakaw at kakangkamin nila. At ikaw saan katatakbo? Ang sabi ng Biblia nga, sabi ng Panginoon na, anong mapapala ng isang tao, makamit niya man ang buong sanlibutan kung ang buhay niya naman at ang kaluluwa niya ang kapalit sa kapahamakan. God explained about pettiness doon kay Jonah. Sabi ng verse 11, chapter 4 verse 11, and God said, and should not I spare Nineveh, that great city where are more than 6,000 persons. Ibig sabihin, meron tinatawag na 120,000 katao, bata at matanda, at meron pang mga ibang animals. These persons cannot discern between their right hand and their left hand. Ganyan ho ang maraming Pilipino. They can't discern which is right from wrong and which is wrong from right. Sapagkat sila ay puno ng pagmamalabis at pagmamataas. Kapag namihasa ang mga tao sa paggawa ng kasamaan, ang krimen ay lalaganap. Sinong matinong banyaga ang pupunta sa Pilipinas, pupunta ron para magbakasyon and then papatayin siya? Pagkatapos hihingi kayo ng tulong sa Amerika, na tulungan ng Pilipinas laban sa China, pinapatay nyo naman yung mga turista nila. Ay, nabalita ko lang yun sa Pilipinas. Tulad ng vlogger na dinuko tapos pinatay. Do you think na walang kamag-anak yung mga yon na nagpapasimulang magkaroon ng mga pag-uusap doon sa Congress nila at Senado at ganitong ginagawa? What if magkaroon ng gera na? Sigurado ba kayo na tutulungan ang Pilipinas ng Amerika? Kinakailangan idaan muna nila sa plenary session, sa botohan, at kapag mayroong mga Amerikanong tumutol sa pagpapadala ng mga anak nilang sundalo sa Pilipinas, patay ang Pilipinas. There will be no more Philippines. I'm telling you, mga kapatid, 4 na chopsticks nation ang sasakop pa sa Pilipinas. Nauna na yung Japan. Pangalawa na tong China. Hintayin nyo pa yung 2. Ang nakikita ko rito na pwede pa ay North Korea. Magme-merge sa South Korea. Pangatlo siya. Ang kasunod alin? Right next neighbor. Taiwan. Pag naging bansa yan. Ang nakikita ko rin, yung Taiwan gigipitin ng Pilipinas para ibenta ng Pilipinas yung Northern Philippines na magiging gate kasi yun para bantayan nila. Babayaran. At yung mga corrupt politicians sa panahon na yon na maraming taon ang lilipas muna, masisilaw sa pera, ibebenta nila ang teritoryo ng Pilipinas. Yung sa dulo ng Batanes, yung mga lupa ng mga Ibatan, bebenta nila yun. 100% pagkat tumaginting na ang tunog ng salapi. Kung meron pang Pilipinas sa pagkakataon na magkaroon ng nuclear war, ang Amerika at ang China. Sabi ng iba, hindi tayo pababayaan ng Amerika. Ang tanong ko naman sa kanya, paano ka nakakasiguro na papasok ang Amerika sa labanan? Ang kailangan lang ng Amerika ay tinatawag na freedom of navigation na kayang ibigay ng China.
Pag naangkin nila yung 10-dash line, dati 9-dash line lang, ginaman 10. Kaya nila ibigay sa Amerika yon at sa Europe, sa NATO forces na dadaan lang doon. Ano pinagmamalaki ng Pilipinas para tulungan siya ng Amerika? Wala. Taiwan meron, yung kanilang mga electronics, yung kanilang mga microchips na ginagamit ng Amerika sa military, businesses, sa lahat. Kaya babantayan nila ng gusto ang Taiwan, not the Philippines. The Philippines will be the launching pad of all missiles going to China and Chinese missiles going to the Philippines, yung mga missiles nila. Magiging deflector lang ng Amerika at mga European country ang Pilipinas. At kapag nangyari yun, ito na yung sinasabi ng katulad ng kay Jonah, na bumagsak na yung wrath of God, galit ng Diyos. Hindi kayo maililigtas ng religion nyo, kahit anong religion nyo. Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, born again, Protestant, kahit magsama-sama kayo, kahit mga Muslim, magsama kayo manalangin. If war started, a nuclear war, wala kayong pupuntahan. Wala na tayong pupuntahan sa mundo. That's it. That's it. We're done as a human race. Kaya sabi ng Diyos, 120,000 people that cannot discern between their right hand and their left. Ito, tandaan nyo sa Ephesians chapter 4 verse 26 hanggang 27. The Bible says, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Sa panahon natin ngayon, maraming mga nagagalit sa mga politicians sa Pilipinas sapagkat kinokondone nila ang nakawan. Isipin nyo, ang nakawan ngayon sa Pilipinas is billions of pesos. Millions of pesos, milyon na. Ito, sabihin ko sa inyo, umuwi ako ng Pilipinas. Magbabakasyon sana ako doon hanggang January. I-extend ko. Umalis ako rito sa Amerika ng November 17. Dumating ako ng 19 doon. Pagbaba ko sa airport ng Pilipinas, it's sobrang worse ng airport. Yung Terminal 1 ba, Terminal 2 ba yun? O puro, mga ganon. Sabi ko, walang pagbabago ah. Dumaan ako sa karsada, nagmarkila na lang ako ng parang Grab dyan sa inyo. Tapos doon lang ako sa Parañaque, sa papuntang Olivares doon ang lugar ko. 500 ang singil, 500 something, 480 ganon. Wala naman akong mapadukle, nagpapalit na ako ng $2 peso. Yung driver, binigyan ko na lang, keep the change na lang, men, sabi ko. Sa inyo yung 1,000, tuwan-tuwa siya. Pero sa traffic, lumala, sabi ko, oh my goodness, ganito pa rin kalala. At makikita nyo, mga tao walang disiplina, tawiran dito, tawiran doon. May tumatawid na, eto pa yung mga jeep, isisiksik pa sa pedestrian yung sasakyan nila, pati yung mga motorsiklo, doon sumasampa sa mga bangketa. Is it the country that na ipinanganakan ko? Dito ako pinanganak pero napaka-grabe. And then, kinahapunan sumakay ako ng jeep. Nagbayad ako, 50 pesos. Ang singilan lang doon, di ba, mga 13 lang, gano'n, 12, gano'n. 12 pesos. Yung driver, ayaw ako suklian. Sabi ko, boss, yung binayad ko sa inyo, 50 pesos yan, tingnan nyo, 50 pesos. Parang ayaw pa ako suklian. Tapos bandang huli, nanukli siya, ang dami ng klaseng bagong pera sa Pilipinas. Hindi ko na masyadong binilang, halos pareho, yung 10 pesos sa 20, ano ba to? Binulsa ko na lang, pero alam ko baka hindi ako sinuklian ng tama. Ganon, kawalang niya ang mga Pilipino pa rin doon. Makikita ninyo doon sa mga karsada, may mga dito sa, tawag rito, Ninoy Aquino Avenue. Papunta ron sa Sukat, Parañaque.
Nakita ko, makikita nyo, mga bata, estudyante, ang liliit, naninigrilyo. Sabi ko, grabe dito, lalo lumala. Traffic, kung saan nagbababa, mga motorsiklo, halos magbanggaan. Tumaas na nga ako ng kamay ko, dumadaan pa doon yung, sasagasaan pa ako motorsiklo eh. Sabi ko sa susunod, pagtaas ko ng kamay ko, gaganon ko yung fist ko. Sige, ito abuti mo. Naisip ko lang yun. Pero hindi ko naman gagawin yun. Tapos yung isang pamangkin ko, Tito, ang kaskas sa motorsiklo ko, sabi ko, sorry, hindi, ayoko. Bakit? Isipin mo, dalawa tayo, pag na-aksidente tayo, patay ka agad tayo. Mag-jeep na lang ako, sabi ko. Kasi yung kotse ng uncle ko, sira eh. Sabi ko, sayang, kung alam ko lang, inayos ko muna yan. Magagawa ko sabi ko. Tapos ang ginagawa ko, nagtataxi na lang ako. Tapos yung pinaka-grab, yung pinaka-diyang grab sa Philippines, di ba? Para makapunta ka sa mga mall, gano'n. Nag-jeep ako, bus. Pero di ako nagtagal. Sobra init, tapos walang aircon, yung bahay doon. Yung ginawa ko, nag-hotel ako. 3 days. 3 days ako nag-hotel. Iniba ko na yung flight ko. I wanna go back to America kasi mas importante yung gagawin ko rito. Sabi ko, and then, nagpapalit ako ng ticket. I just paid more than $600 para kadagdagan kasi iniba ko na yung flight ko eh. Dapat December 25 pa. Tinawag yung mga kamag-anak ko, ang pila, binigyan ko na lang ng mga pera ito. Para sa inyo, 1,000, yung iba, $100. May pambigay ako eh. Tapos yung ibang mga bagong mga damit ko na isusot ko na sana ron, pinamigay ko na. Ganun ang ginawa ko. May dala pa akong dilata ng mga spam. Alam niyo, ganun ang gusto nila, spam eh. Pinamigay ko lahat yun, lahat. Mga dilata. Kala ko mag-i-stay kasi ako na matagal. Sabi ko, I need to go back to the United States. Sabi ko, hindi ako makakatagal dito. Mainit, tapos congested. Pagkatapos, yung mga bahay dati na maluluwag pa ngayon, sinakop na yung karsada. So makikita nyo, pag nagkasunog, sunog ang Hindi nagbago, lalong lumala eh. And then nakita ko yung mga building, ang dami mga building, mga Chinese ang karakter na nakalagay. Ano to, Chinatown? Sabi kong ganon. Doon sa Paranaque. Ano to? Sabi ko, hindi naman ganito dati to. May-ari na ng Pilipinas, China. This because of the corruption in the government. Alam niyo yan. Ang mga politician na Pilipino, bumabait yan kapag malapit na eleksyon. Pero may sunga yan at buntot. Tinatago lang yan. Parang yung mga bakla, tinatalian lang. Sa mga politician may buntot. Tsaka sungay. Nilalagyan lang ng sombrero, belo. Dito mga kapatid, makikita natin dito na sinabi na ng Panginoon na kapag hindi ang isang tao o ang isang bansa, isang namumuno, ay hindi niya binago ang kanyang lakad, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Di ba sinabi niya na mapupunta sa kapahamakan? Impyerno. Kung yung mga politician doon sa Pilipinas, ang ginagawa nila pang comfort sa kanilang kasamaang ginagawa na pagnanakaw ay yung mga religion na, alam nyo, marami yan eh. Tatawagin lang yung ministro o pastor. O sige, papag-pray ka namin, congressman o mayor, senatong. Lalong lumalakas ang loob ng mga mandurugas sa bayan kapag ginawa nyo yon, lalo na kayo gumagamit ng Bible, mga Bible preacher kayo. Kasi nga, nakakatanggap kayo sa kanila, part kayo ng evil na darating ang oras, ang mga katawan nyo ang mahandusay sa karsada ng bawat Pilipino ng Pilipinas sa bawat kalye at karsada kapag dumating na ang kinatatakutan ninyong World War III. At sapagkat, alam niyo yung mga taga-Europe, they are preparing for World War III. Kasi naging indication na si Putin. Nag-build up si Putin ng maraming mga warplanes niya. At alam natin ng China,
nagbi-build up at marami na silang arsenal. Samantalang ang mga Pilipinong politician busy sa pagnanakaw. Wala ho kayong ipampuputok laban sa kalaban. Kahit gaano katatapang ang mga Pilipinong sundalo, kung wala kayong bala, wala kayong Scud missiles, wala kayong any kinds of war materials, mahando silang mga bangkay nyo sa kalsada pagkatapos ng alingaw-ngaw na mga putok. Is it too late for the Philippines to change his ways? Sinasabi ng mga expert, eto nakita ko tong clips na to, 1990s pa. Sinabi nila, by the year before 2030, by the year 2024, 25, 6, and 27, magkaroon na ng mga banta ng nuclear. It's gonna be a war, nuclear war. And then 2030, ang China mag-a-acquire na sila ng marami nilang technology para tapatan ang US at ang NATO o European Union. Saan nila nakukuha yung mga technology na yon? Hacking. Nangahak sila. Ang mga Pilipinong politicians marunong manghak yan. Pera ng bayan hinahak. Nakaw lang kinanakaw. Ang mga politicians sa maraming Pilipino matatapang lang sa kapwa ninyo, Pilipino. Pero wala kayong guts na labanan ang ibang lahi at kalaban. Nakaw sila ng nakaw, mga kapatid. At ang katwiran nila, nandiyan naman ang Amerika po, protektahan tayo. You are wrong. Taga rito ako, kausapin mo yung mga Amerikano rito. They won't gonna bring their country into a war. Ang Amerika magdadala ng gera sa Asia. Pero they're not gonna bring their country, this country, America, into a suicide mission for the Philippines. Ang importante sa Amerika ngayon, ang Taiwan, ang Korea na mayroong mga technology, ang Japan. Yang mga bansa na yan. Ang Philippines, important ba? No. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi. Anong meron sa Pilipinas na pwede nating sabihin sa Amerika na bantayan nyo kami? Wala. Mga nurses? Mga manpower? Ano yun? Slavery? Hindi. Hindi yun pwede natin pagmalaki. Kailangan ng Pilipinas, baguhin niya na ang mga maling naging kaugalian na padrino system. Kahit kamag-anak nyo nagnakaw, ipakulong ninyo. Kahit sino man. Walang kumpa-kumpare, di ba? Dapat. May nababalita na naman tayo na merong impeachment. Impeachment niya, di-impeach nyo. Kasi kung merong mang ginawa, pa-impeach nyo. Hindi naman nangangahulugan, in-impeach, criminal na kaagad. Doon mapapatunayan kung may sala, di ba? Parang investigation yun. At yung mga tututol sa impeachment, yung mga politician, tandaan nyo na yun. Huwag nyo nang muling pauupuin yun sapagkat magnanakaw at magnanakaw pa yun. At i-condone nila ang mga politician na magnanakaw na bilyon-bilyon, bulto-bultong pera imbis na para sa taong bayan at para sa Pilipinas, sa ikaunlad ng military, ikaunlad ng mga department works and highway, ikakaunlad ng education. Sa mga bulsa na lang nang mapupunta yon sa mga anak nila. Para sa retirement ng mga anak nila at apo nila. Think about it, mga kapatid. Eto, yung mga politisyang Pilipino, na kapag nakaw, magkakagera sa Pilipinas, di ba? Alam natin, China ang big player dyan. Saan sila tatakbo? Amerika? Huwag kayo tumakbo rito, mga politisyang Pilipino magnanakaw kasi marami na mga Pilipino rito ang ready to get you. Ang dami na rito, hindi lang mga Pilipino, pati yung mga ibang mga ano pa. We don't know kung sino-sino sila rito.
Parang yung nabalitaan ninyo na isang CEO ng United Healthcare, binaril lang doon sa New York, di ba? Kung nagagawa nila yun doon sa mga matataas na tao, di kayang din gawin sa inyo rito mga politician na tatakbo sa Amerika. Akala nyo makakaligtas kayo rito? Kahit magsuot kayo ng bulletproof vest, they will gonna get you. Kaya nga hindi ko kinokondone ng violence. But the other side of it, like, if you don't surrender your life to God, and if you don't give back the money that doesn't belong to you, you should give it back to the rightful owners for the Filipino people para sa survival ng bansang Pilipinas. Survival ng mga taga Mindanao, Bisaya at taga Luzon. At survival ng kine-claim nating islands o nasa iisi ng Pilipinas. Nakikita ko talaga rito ang cause ng real corruption sa Pilipinas ay ang mga religious leaders. If those religious leaders are so corrupt, so manipulated by the devil, at yung members nila ay manipulated by the devil, by their leaders inspired by the devil, they will take any form of sin na ginagawa sa Pilipinas. Sasabihin nila, okay lang yan magnakaw. Boboto ka pa rin namin. Ikaw ang aming pag-asa lamang. You are wrong. If you're Bisayan, Filipino, if you're Ilocano, Kapampangan, o anuman lahi mo sa Pilipinas, kapag kinondon ninyo ang kasamaan ng isang religious leader at lagi niyo sinasabi, ang Diyos nga nagpapatawa, tao pa kaya? You are wrong. Yan ang reason kung bakit ang Diyos ay patuloy na magpapahamak sa inyo sa Pilipinas. Matapos ang baha, pumuputok ang bulkan. At sigurado kasunod niyan, lindol naman. Tignan niyo ang perwisyo, hindi na kayo nakakahalata. Ang sabi nga ng Biblia, ang mga taong ito tulad sa Ninive ay they cannot discern between their right hand and their left. You people of the Philippines, ang kailangan nyo, hindi lang ang Bible, kundi ang tunay na, genuine na pagsisisi. Sapagkat pag namatay kayong mga nagnakaw sa gobyerno, masasabi nyo ba na yung kaluluwa ninyo, kung may kaluluwa nga kayo, ay pupunta sa langit? Hindi. Hindi kayo doon pupunta. Mga senador, congressman na mandurugas, o kung sino man yan na naging presidente o vice president, ex-president o magiging future president ng Pilipinas na corrupt, you all people will going to the same place na pupuntahan ni Lucifer, ni Satan, na parurusahan siya day and night. Day and night. Everlasting, everlasting, everlasting na fire, na apoy. Anong pwede natin gawin? Pagsisihan nyo lang ang kasalanan nyo. Pag sinabing nagsisi kayo, turn away from your sin. Change your heart, change your mind, change your way. Matakot kayo sapagkat ma-annihilate ang Pilipino, ang lahing Pilipino. Ngayon pa lang na-annihilate na sila eh. Puro mga Chinese na yung pumapasok. There will come a time there's no more Filipino Republic. Tandaan ninyo yan. Ganyan-ganyan yung nangyari sa paligid ng Middle East. Hanggang sa nauubo sila, nawawala, nagdi-dissipate yung angkan nila. Pwede bang gawin ng Diyos sa mga Pilipino? Yung totoo, pwede. Ang matitira na lang ng mga tunay, ang mga Pilipinong matitira na lang
ay ang mga Pilipinong nasa Europe, Amerika, Australia, nasa ibang bansa. Pero kayo mga nasa Pilipinas, that's gonna be a great, great tragedy na abutin ninyo. Parang sa Israel, naubo sila dun sa Palestine noon. At yung mga bumalik lang na galing ng Europe, sila lang ang nag-form. So kami ang mag-form ng bagong Philippines just in case na mawala na kayo dyan. Dahil sa corruption na ginagawa ng mga leader ninyo at political leaders at religious leader. Maraming salamat. Ito si Brother Joe ng Creoke Pananampalataya Katotohanan. Palain kayo ng Panginoon at ang pagbabago'y manggagaling lamang sa Kanya kay Jesus Christ, the Son of the Living God. God bless sa inyong lahat.